Magandang araw po sa inyo lahat at muli po, welcome po dito sa inyong paboritong programa. Doon po sa mga nagtatanong, isa po ito kasi sa mga natanggal ni Whitey dati, no? Pero syempre nire-request nyo, ito po yung kwento ni Mer at yung kaniyang pag-ibig sa kaniyang ampon. Well, timing din kasi may panibago pong kwento si Mr. Mer. Panibagong kwento tungkol naman sa kanyang karanasan sa kanyang mga kapatid. So mabuti na lang muna na ibalik po muna natin yung kanyang unang kwento. Dear Kuya E, Mer na lang po ang itawag mo sa akin. Kuya E, pinag-isipan kong mabuti kung ikikwento ko ang hindi dapat. Pero makahulugan at iniisip ko na baka lalo akong manliit sa sarili ko. Hindi ko inisip na makakarating ako sa ganito. Isa akong aircraft mechanic sa Europe. May asawa, 2 anak na babae at 1 ampon na lalaki. Noong panahong maliit pa ang 2 kong anak na babae, gusto ko talagang magkaroon ng anak na lalaki ngunit ayaw dumating. Ang kapatid ni Mrs. na nag-iisang lalaki ay may 7 anak naman na puro lalaki. Kinuha namin ang bunso niya para makatulong. Madaling salita, Kuya E, ibinigay sa amin. Pinalaki, pinag-aral at parang tunay ko ng anak. Istrikto akong ama at lahat ng bagay gusto ko ay nasa tama. At ayaw ko yung matigas ang ulo. Sa 1 taon, 2 beses po akong umuwi. Pananabik at para makasama sila. Mabilis lumakad ang panahon, Kuya E. Ang panganay ko, nagtapos na siya ng college at ang pangalawa kong anak na babae ay grade 10 na. At ang bunso ko, si Adam na ampon ay grade 6 na noon. Kuya, iramdam ko ang saya bilang isang ama kapag kasama ko ang mga anak ko. Habang nakabakasyon ako, walang ginawa kundi ang magbantay sa kanila at makibanding bilang ama at parang barkada. Sabi ni Mrs., sa susunod daw na bakasyon ko ay ipapatuli na ang ampon ko para hindi siya mabulit ng mga pinsan niya at mga barkada at mga kapatid niya. Fast forward, Kuya E, dumating na po yung pandemya. Halos 2 taon hindi ako nakauwi. Gawa ng mahirap at bawal. Puro na lang messenger ang ugnayan. Ang hirap at puro na lang pag-aalala sa kanila. Pag-aalala. Nang makaluwag-luwag na ang pandemya at pwede nang umuwi para magbakasyon, ang pakiramdam ko, ang laki na ng pinagbago ng mundo. Dati kasi, pag umuwi ako, may sumasalubong sa akin sa airport. Umuwi ako sa Pampanga na nakataksi. Pagtapat sa bahay ko, yung talunan at iyak, hiyawan sa tuwa. Nawala ang pagod ko nung makita ko ang 3 kong anak. Bali ang bakasyon ko ay 3 buwan. Sabi ng misis ko, mahaba-haba ang bakasyon mo. Bigyan mo ng oras ang bunso mong si Adam para maipatuli mo na. Sabi ng mga ate niya, inaasar kasi. Naku pa, baka may buhok na yan sa maselang party at grade 9 na. Kuya E, ang ampon ko, payat na mataas at singkiting. Sa edad na 15, doon ko pa lang siya may papatuli. Sa madaling salita, dinala ko na siya sa doktor, kami lang 2. Excited siya. Walang kaba at hindi natatakot. Sabi ng doktor, "Sir, saan po pinaglihi?" Sabay tawa nito ng mahina. Kasi po hindi ordinaryo ang alaga. At bilang magbibinata sa ganitong gulang, nagbiro ang nurse na lalaki. Lumaki yan sa kakajaks at kakapanood ng porn. Ang anak ko natawa lang na parang tawang aso. Sabay tingin sa akin. Fast forward po natin, lumipas ang 1 linggo. Okay na at wala nang sugat. Biro ko sa kanya, "Anak, may lumalabas na ba?" Tawa lang ang ganti niya. "Oh, nahihiya ka pa kay Papa." Sabi ko sa kanya, "Pa, wala nang natuli ako. Hindi pa ako nag-jacks kasi baka magkasugat." Sabi ko sa kanya, "Bakit ba? Nung di ka patuli, di mo ginajacks?" Sagot niya sa akin, ginagawa daw. Kaso wala daw nalabas at puro kiliti lang.
Sa edad mong yan, ibig sabihin wala pang lumalabas? Ang kulit ni Papa, sabi niya. Kuya E, natutuwa ako at naasar ng konti kasi ang pagka-spoiled niya sa akin parang bata pa. Sabi ko sa kanya, okay bunso, pag nagkataon na nakainom si Papa, tuturuan kita. Paano lumabas yan, okay? Basta i-zipper mo lang ang bibig at magkilos binata ka. Kailan? Sabi niya sa akin. Basta, pag nagkaroon ng pagkakataon, ako ang bahala sa'yo. Sigurado baka hahanapin mo at maadik ka. Smile lang ang ganti niya sa akin, Kuya E. Lumipas ang isang buwan, okay na ang lahat. Inasikaso ko naman ang mga palayan ko at taniman at kinausap ang katiwala ko sa lupa. Nalugi, gawa ng pandemya at pinag-usapan ang dapat gawin at kwentahan sa lumabas na pera at plano sa pagtatanim. Kuya E, dahil gumabi na at di pa nauwi, tumawag ang misis ko kung ano na ang nangyari sa lakad ko. Sabi ko kay misis, okay na naman ang lahat. Pero nagiinuman pa kasi ayaw kong umuwi ng pinsang kong buo. Nakatiwala ko. Sabi ko sa misis ko, papuntahin mo si Adam dito. Umangkas na lang sa motor sa pinsan niya para may mag-drive sa akin. Pauwi sa atin. Ganon ang sabi ko sa misis ko. Kuya E, dumating sila at mag-alas 9 na ng gabi. Malapit lang naman, isang baryo lang naman. Sabi sa akin ng anak ko pa, lasing ka na. Sabi ng katiwala ko, Adam, dahan-dahan sa pag-drive sa kotse. Sabi ni Adam, Tito, lasing si Papa eh. Pag lasing to, nagsusuka at nakayuko na lang. Tingnan mo, patawa-tawa pa. Sabi ko sa anak ko, Adam, kiss mo nga si Papa, miss na kita. Last tayo nagkasama, batang-bata ka pa. Grade 6 ngayon. Grade 9 ka na. Tawa lang si Adam, si Papa oh, parang baligtad ata, ikaw ang isip bata. Sabi niya. Sabi ko ay, di mo pala ako mahal, kiss lang, pinagdadamot mo. Okay. Oh, uwi na tayo, dahan-dahan lang sa daan. Sabi ko, Pa, love mo ba si bunso mo? Sabi ko, oo naman. Kahit di ka galing sa akin, pero sa akin ka lumaki at lahat ng kailangan mo nasa iyo na. May kotse ka at nag-aaral ka sa mamahaling eskwela. At sino pa ang magmamana sa lahat ng ari-arian ko? Siyempre ikaw. Ikaw lang ang anak na lalaki ni Mer. Tapos, kiss lang, ayaw mo kong ikis? Kuya E, hininto niya ang kotse. Sabi niya sa akin, Pa, lapit ka. Kiss lang ba? Sabi ko, oo naman. Kiss na parang bata ang ginawa, sabay tawa. Oh, okay na yan. Sabi ko, hindi ko ramdam, ulitin mo. Papa naman eh, lasing na to. Nung ikikis niya ako, sabay kinis ko sa labi. Sabi niya, Papa, huwag dyan, hindi ako nagsipilyo. Mabaho ang hininga ko. Sabay ka pa sa kanyang baba. Sabi ko, oh, di man ata natigas yan. Papa, kanina pa yan. Sabi ko, oh, ngayon, gagawin ko yung sinasabi na pagkakataon. Kapag nasa bahay na, maligo ka. Siguradong natutulog na si mama mo at mga ate mo. Mahiga ka sa ilalim, doon sa kwarto ng katulong natin. Dahil wala naman siya. Kuya E, pagdating sa bahay, sabay naligo at pumasok sa kwarto ng kasambahay namin. At okay naman. Ako naman din ay naligo na rin. Nung pagkatapos akong naligo, dumiretso ako sa kwarto ng katulong ko at nakita ko ang bunsong ampun ko. Dahil lasing ako, walang sabi-sabi. Kinis ko siya sa labi. Wala siyang imik. Sabi ko sa kanya, ano nak, gusto mo ba may lumabas dyan sa iyong paps? Sagot niya, oo Papa. Para maranasan ko, paano nga ba ang ganong may sumasabog? Kuya E, kung kailan ako nagkaedad, ba't dumating sa akin ang ganitong pagkakataon? Nabakla ako sa ampon ko na tinuring ko ng anak. Nung bandang naroromansa na, napaungol siya. Parang mababaliw at hingal na malalim. Sabi sa akin, Papa, masarap. Tumako na ako sa kanyang paps at ginawa ngang lollipop. Ungol na walang kamatayan.
Papa, ang sarap. Sabi sa akin, pa, eto na ako. Kuya E, marami ang lumabas. Halos mapuno ang bibig ko. Sabi niya sa akin, pa, lumabas na. Ramdam ko pa. Masarap pala yung ganito. Sabi ko sa kanya, dapat walang makaalam nito dahil dignidad ni Papa ang masisira. Muli po, si Mer po ito na sumulat uli para ibahagi ang kwento na iiba at magbibigay ng inspirasyon sa bawat isa mong tagapakinig. Ang salitang pag-ibig, masarap na pakinggan. Pag-ibig na walang kamatayan. Pag-ibig na sukdulan. Pag-ibig na may hinanakit. Pag-ibig na bulag. Pag-ibig na pwede kang mawalan ng buhay. Ang kwento ko about sa pagtitiis na may tagumpay, pag-ibig sa sariling laman. Pakiusap po, huwag niyo po akong husgahan dahil ako ay tao lamang na makasalanan. May pangarap ako na sobrang taas pero hindi angkop sa pamumuhay na payak. Nang panahon nag-aaral ako ng kolehiyo, Kuya E, sakripisyo ang bunga. Kuya E, 3 po kaming magkakapatid. Ako ang panganay. Ang agwat ko sa sunod sa akin ay 4 na taon. Sunod sa kanya ay 4 na taon din at puro po kami lalaki. Si tatay, ang trabaho niya ay karpintero. Sa pag-ibig, yung bahay na parang parehas ang gawa ng bahay sa kahit umulan at tag-araw, hindi siya nawawalan ng work. Kumbaga po, kung may matibay ka na work sa Pilipinas at gusto mo magkabahay ay maglo-loan ka sa government. Yan, okay, pag-ibig loan. Kuya E, nung magsimula na akong mag-aral sa kolehiyo at kumuha ng aeronautical engineering sa 1st, 2nd at 3rd, okay pa ang gastusin. Nung dumating na ako sa 4th year, medyo mabigat na at marami na akong binabayaran, lalo na sa project. Sabi ni tatay at kinausap ang sumunod sa akin na kapatid ko, "O May, mag-usap tayo. Pahihintuin ko muna ang kapatid mo sa pag-aaral tapos na rin naman siya ng high school. Hindi ko kaya kung ako lang mag-isa. Pagtulungan naming dalawa. Pag natapos ka at may trabaho ka na, siya naman ang pag-aralin mo." Sagot ko, "Opo, tatay, pangako ko." Sabi sa akin ng kapatid ko, "Huwag ka mag-alala kuya. Kahit mag-labor ako sa pinapasukan ni tatay, gagapang ka namin para sa pangarap mo. Pangako, pagtapos ka na, ako naman ang mag-aaral." Niyakap ko ang kapatid ko sabay tulo ng luha ko. Kuya E, si tatay ay parang barkada ko na lang at si Jomer na sunod sa akin ay parang barkada na rin. Madisiplina si tatay at malawak ang pangunawa. Pinalaki ako sa tama at paulit-ulit na parang sirang plaka. Kuya Omey, ikaw ang panganay. Ikaw ang mag-iilaw sa buhay natin. Wala akong maipamana kundi ang pag-aaralin kita. Yan ang lagi mong tandaan. Okay, yung pangalan niya pala, di ba, Mer? Tapos Mer Omey, okay. Kuya E, bawat araw ng Sabado, nauwi si tatay kasama ang kapatid kong si Jomer. Masaya pag kumpleto kami. Sigurado may gin sa harap o ibabaw ng mesa na gawa sa kawayan. Yung bunso kong kapatid na si Wilmer na kengkoy siya. Siya yung nagpapasaya sa lahat ng kwentuhan. Pabida sa lahat ng bagay na mukhang pera. Sabi niya pag nasa bahay si Kuya Omer, "Omey, sus, lagi na lang siyang ang usapan natin. Aba, ako kailan magiging topic sa usapan? Walang ginawa kundi gumastos ng gumastos. Aba, daig pang bangko, salok ng salok." Sabay tawanan. Sabi ni nanay, "Darating ka rin sa punto na ikaw rin ang mag-aaral sa kolehiyo. Siyempre, siya muna ang paunahin natin. Kuya E, masarap na kwentuhan. Kami-kami lamang mag-aama. Pati si bunso natuto na ring uminom. Pag nakadalawang boting gin na, sabay-sabay nang matutulog. Ang bahay namin, Kuya E, ay simple lamang. Kami magkakapatid, tabi-tabi sa isang lugar sa taas. Si nanay at tatay sa baba naman. Sila sa may papag. Laging ganun pag araw ng Sabado. Sama-sama kami.
Yun ang pinakamasarap para sa akin, yung sama-sama kami. Kuya E, lumipas at dumaan ng 1 taon, mag-graduate na ako. 5th year na ako sa ganong rota ng daloy ng buhay. Araw ulit ng Sabado, sama-sama ulit kami hanggang kwentuhan at inuman kami. Naitanong ko ni tatay sa akin, aba, May, ilang buwan na lang magtatapos ka na at wala ka pang naipapakilala sa amin ng nanay mo na nililigawan mo. Hindi ako naimik at dinaan na lang sa walang kibo. Sabi ni Bunso, si Kuya, baka birhen pa yan gaya ng Jean, Virgin. Nagtawanan silang tatlo, si tatay, si Jomer, si Wilmer. Nung lumabas ako sa kusina namin para umihi, sumunod si tatay. Sabi sa akin, nak, na-open ba kita sa tanong ko kanina? Sinagot ko siya, tay, hindi ko pa naranasan ng umibig. Wala akong gusto sa babae at wala akong gusto kanino man. Niyakap ako ni tatay. Sundin mo ang niloloob ng sarili mo. Basta, gusto ko darating ang araw na magkaroon ka ng pamilya. Dahil hindi habang panahon, kasama mo kami ng nanay mo at mga kapatid mo. Hanggang nagkwentuhan kami ni tatay. Si Jomer pala, nasa tabi lang at umihi din. At narinig ang kwentuhan namin. Sabi ko, tay, akyat na ako. Gusto ko nang humiga. Sabay sabi ni Bunso, nasermonan si Kuya. Sabay tawa. Ginawa ko lang sa kapatid kong Bunso, ginusot ang buhok. Sabay, tapusin na yan at akyat na para magpahinga na. Kuya E, hanggat nakahiga na ako, sabay akyat yung 2 kong kapatid. Nung tumabi sila sa akin, kunwari tulog na ako. Sa kanan si Bunso, sa kaliwa naman si Jomer. Bigla ako nagsalita. Bunso, umusog ka ng kaunti. Jomer, usog ng konti. Sabay kinuha ko ang kamay ni Bunso, saka ko hinalikan. Night, Bunso, at kinuha ko ang kamay ni Jomer at hinalikan. Night, Jo. Maraming salamat. Konting tiis na lang. Ikaw naman ang mag-aaral. Tangulang ang kanyang sinukli sa akin. Kuya E, sa gabing yun, hindi ako agad nakatulog. Nakataas lang ang 2 kong kamay sa ulo ko. Si Bunso, malakas na ang hilik. May biglang bumulong sa akin. Si Jomer. Kuya, tulog ka na, may problema ba? Sa mahinang boses niya. Sagot ko sa kanya, wala. Okay lang. Si Kuya, sleep na. Kuya, sa mahinang boses niya. May tatanong ako sa'yo, okay lang ba? Sabi ko, ano yun? Baka magalit ka at sapukin mo ko kung may tatanong ako. Bigla akong binaba ang mga kamay ko, sabay tumagilid sa kanya. Ano ba yun? Sa mahina akong sagot. Kung di ka galit, Kuya, kiss mo nga ako. Nung ikikiss ko na siya, bigla siyang bumaling sa akin na nakiss ko siya sa lips. Minura ko siya ng mahinang boses. Ano ba yung tatanong mo? Daig mo pa si Bunso eh. Sabay mura. Tingnan mo, nakiss kita sa lips. Ang baho ng hininga mo, sabay sampal na mahina. Ano bang itatanong mo? Buisit, matulog ka na, Jomer. Kaya naman mabaho daw, syempre, nainom tayo. Kaya mabaho, Kuya. Inuulit ko, ang baho mo, Jomer, amoy gin ka. At putok sa bunganga. Sinagot ko siya. Tangna ka, di ba baka? Ang kulit mo. Daig mo pa itong katabi ko si Bunso. Kuya Inong bumaba at nakaihina at bumalik sa higaan. Kuya, tulog ka na ba? Sabi ko. Jomer, ano ba? Baka magising sina tatay at nanay at itong katabi ko. Ang kulit mo, no? Ano bang itatanong mo? Kuya, silahis ka ba or gay? Kasi wala ko nakikitang nililigawan at wala ka ni isang naikikwento na may crush ka sa babae. Sinagot ko siya. Jomer, hindi ko alam. Okay, Kuya, kung maghanap ka ng mamahalin mo. Sana ako na lang para hindi ka nalalayo. Sinagot ko siya sabay yakap. Mahal kita syempre. Huminto ka sa pag-aaral para sa akin. Pag natapos ako, ibubuhos ko sa'yo ang lahat kasi nagsakripisyo ka sa akin. Kayong dalawa ni Wilmer, kayo ang makikinabang sa lahat-lahat. Kuya, ang layo ng sagot mo sa akin. Ano bang ibig mong sabihin? Demonyo ka, sabay tawa ng mahina. Kuya, ibig kong sabihin kung maghanap ka ng lalaking mamahalin mo, nandito lang ako. Hindi ko magets ang ibig mong sabihin, Jomer.
Kasi, kuya, sabi mo ayaw mo ng babae. Sinagot ko siya, oo naman. Sinagot niya ako, di lalaki ang gusto mo. Hindi ko alam, Jo. Anong klaseng tanong yan, Jo? Kuya, alam ko naman mula bata pa tayo mainhin ka. Kapatid mo ko syempre, alam ko. Kuya, minura ko siya sa mahinang boses. Sabi ko, Jomer, lasing ka lang at itulog na lang natin yan. Bukas, wala na yan. Balik normal na ang abnormal mong utak. Tawa siya ng mahina. Kuya, wala pang malinaw sa usapan natin. Jomer, walang kwenta ang tanong mo. Hayop ka. Diba, kuya, wala naman tayong itinatago sa isa't isa? Sinagot ko siya, oo naman. Ba't ayaw mong sabihin sa akin? Ang alin, Jomer? Sinagot niya ako, na sinahis ka. Sabi ko sa kanya, okay. Mula bata, may nabalitaan ka na ba sa akin na may ginawa akong hindi maganda sa pagkatao ko? Sinagot niya ako, wala pa kuya. So hindi ako bakla or silahis? We, hindi nga. Sure ka ba kuya? Oo naman. Kuya, lasing ka ba? Nakainom? Hindi ako lasing. O ikaw Jo, lasing ka ba or nakainom? Sinagot niya sa akin, hindi ako lasing. Saka hindi ako nalalasing. Malalasing lang ako kung may magkikis sa akin sabay. Saka pag may nagkiss sa akin, matutulog na ako. O, kikis kita. Matutulog ka na. Hype ka. Opo kuya, sabay tawa ng mahina. Kuya Inong kinis ko na siya, sabi niya isa pa kuya. Ang kulit mo, olas na to, Jomer. Bigla niya akong nilips to lips. Kuya, alam ko, wala kang alam. Tuturuan kita para ako na lang ang mamahalin mo. Bigla akong tinulak ang ulo niya. Sabi ko, Jo, please, wag. Magkapatid tayo. Pangit tingnan. Kuya, alam ko namang silahis ka. Hindi ko na mabilang ang paghawak mo sa alaga ko mula nung bata pa tayo. Pag di mo ko pinagbigyan, ngayon, hindi na ako sasama kay tatay. Bahala ka sa buhay mo. Sagot ko sa kanya, magkapatid tayo, hindi pwede. Bakit yung barkada ko? Tatay niya mismo yung gumagalaw sa kanya. Araw-araw pa. Bakit tayo? Hindi pwede. Kuya naiiba na ang usapan. Mapusok na ang kapatid ko. Okay, Jomer, pagkatapos na to, anong susunod na magkakahiyaan tayo? Magkakahiyaan tayo susunod. Kapatid. Kuya ako. Ako ang bahala. Sige na. Kuya, ako na ang bahala. Sige na, baka magising si Wilmer. Kuya naman, ang hirap mong kumbinsihin. Okay na, tama na. Kuya, mula bukas, hindi na tayo mag-uusap at hindi na ako sasama kay tatay. Pagtapusin mo yung mag-isa ang sarili mo. Kuya, ang hirap. Mismong kapatid ko ang nanakot sa akin. Nung tahimik na siya at nakadapa, niyakap ko siya. Sabi ko, tiyaya ka naman. Di na imik. Sabi ko sa kanya, Jo, please naman. Bawal ang gusto mo. Huwag mo akong takutin. Pag hindi ka sumama kay tatay, hindi ako makakatapos. Ilang buwan na lang. Sagot niya sa akin ay, malutong na mura. Jomer naman, saka wala akong alam sa ganyan bagay. Ni minsan hindi ko pa naranasan ang gusto mo. Sumagot siya, Kuya, lapit mo ang tenga mo sa akin. Pag pinagbigyan mo ako sa gusto ko, kahit kaluluwa ko, sasanla ko, mapatapos lang kita. Pag ayaw mo, tulog mo na lang. Napaluha na lang ako sa sarili ko. Kuya ang ginawa ko, bumaba ako at pumunta sa likod ng bahay namin, doon sa ilalim ng akasya na may upuan. Mag-aalauna ng madaling araw yun. Mga 20 minutes akong nakaupo, saka may nakita akong tao papalapit sa akin, yung kapatid ko. Kuya, okay ka lang ba? Sagot ko sa kanya. Ikaw kasi, ang hirap ng gusto mo. Ni minsan, hindi ko pa nagawa yung gusto mo. Tara na, tulog na tayo. Tara na, akyat na tayo. Malamok dito. Nung sumunod ako at napadaan sa gripo, Kuya, magsipilyo ka muna. Para saan, Jomer? Basta magsipilyo ka at nakita ko rin siya na nagsipilyo. Nung tapos na, lumakad ako mag-isa paakyat. Sumabay sa akin. Nung humiga na ako, humiga din siya. Kinuha niya ang kamay ko, saka isinilid sa brief niya. Laruin mo lang, Kuya. Isang beses pa lang ako nagpagalaw mula nung nagbinata ako, Kuya, sa tatay ng barkada ko. Matagal na yon. Hindi na ako umimik. Hindi ako marunong, Jomer. Tuturuan kita.
ako ang bahala. Huwag ka nang magalit kuya, pag nasanay ka, masasabi mong masarap pala. Pag natuto ka at nabalitaan ko na may iba ka, nako, mapapatay ko siguro. Jo, baka magising si Bunso. Imposible, sa lalim ng tulog niya. Jo, hindi ko kaya to. Masyadong mahaba, baka magsuka ako. Kaya mo yan kuya. Konting dila lang ang ulo. Ganun lang, kuya kung ano ang utos niya, siya yung sinunod ko. Pinalis lahat ng saplot ko saka umatong sa akin. Sabi niya, ipitin ko ng mahigpit. Gagawin daw akong babae. Hanggat nasa ibabaw na nga siya sa akin na para akong babae. Yung aking nipples, sadyang sinisid na parang gutom. Nauna pa ako na sumabog sa kanya. Ramdam ko na iba yung kiliti. Nung palabas na ang kanya, sabi niya ay akin na lamang daw lantakan at pati ang bibig ko ay pinapabukan niya. Nang sumabog na nga ang krema. Kuya, lunukin mo please. Nung nalunok ko ang lahat, sabi sa akin, papakita ko sa'yo, kuya, ang pagmamahal ko. Basta pagising natin para walang nangyari. Pag di ka kumibo, sasabihin ko kay tatay na ginapang mo ko. Basta normal lang kuya. Okay ba ang deal natin? Tumango na lang ako. Kinaumagahan, paggising ko ay tulog pa siya. Sabi ko, uy, tara, bangon na. Kanina pa natawag si nanay. Sagot niya, oo, ikaw lang ang inaantay ko. Baka maiba ang mood mo. Nung tumayo kami, kuya, okay ka lang ba? Sabi ko, oo naman. Masarap, di ba? Sagot ko, opo, tara na. Linggo, normal na galawan at parang wala nangyari. Yung araw na yon, nakatutok lang ako sa lamesa sa pag-aaral ko at umakyat si Bunso. Kuya, baba na, kain na. Sabi ko kay Bunso, maligo ka nga, amoy kambing ka. Tingin na parang galit. Ang bango ko nga kiss mo kilikili ko, sure, tumba ka sa upuan na yan. Yung papalapit na, kunwari, pakis niya. Pakikis niya ang kilikili niya. Agad-agad naman yung paps niya. Sabi ko, ano yan? Bakal, nagasgas ang kanyang paps sa akin. Sabay kunwari, nasasapukin ko. Kuya, biglang nagising. Sabay tawa ng malakas. Tara na, baba na para makakain na. Sumapit ang gabi, nakatutok pa rin ako sa pag-aaral sa lamesa ko. Late na akong kumain at tulog na silang lahat. At nang matulog na ako, biglang bumangon si Jomar at bumaba. Sabi ko, saan ka pupunta? Iinom lang ng tubig kuya. Pagbalik niya ay amoy Colgate. Nung pinatay na ang ilaw, walang sabi-sabi. Hinalikan ako sa labi. Kuya, 1 linggong hindi tayong magkikita. Sabi ko, baka gising pa si Bunso. Sus, sa lakas ng hilik niya, imposibleng gising pa yan. Kuya, BJ mo lang, dahan-dahan lang. Yung mild lang para agad akong sumabog. Maaga pa ang alis bukas. Kuya, mula ngayon, ikaw gagawin kong parang asawa ko. Pag sumasabog na ako, sabayan mo ko para sabay tayo. Kuya, bawat Sabado, gabi at Linggo ng gabi, ganun ang nangyayari sa bahay. Hanggang dumating ang huling buwan at mag-graduate na ako. May malaking halaga akong kailangan gawa ng pag-review sa board exam. Doon ko nakita ang malasakit ng kapatid ko. Kung kani-kanino siya lumapit at nanghiram ng pera dahil ang kailangan kong mabuo na halaga ay 45,000 pesos. Kuya, ginawa ni tatay ay binenta niya ang mga puno ng akasya at pati yung alagang baboy ni nanay. At si Jomer, pinagamit niya ang katawan niya sa may kaya sa amin sa halagang 3,000 piso. Nung nabalitaan ko yon, inaway ko ang kapatid ko. Sabi mo ako lang ang gagamit. Bakit may iba na? Sagot niya sa akin, kahit kaluluwa ko ibebenta ko basta sa kapakanan mo. Pag-aari mo ko at katawan ko. Pero diskarte ko, huwag mo munang panghimasukan. Pag mahirap ka pala, wala kang kamag-anak. Pag alam nilang lalapit ka, pagsasaraduhan ka pa ng pinto. Nung nabuo ang 45,000 pesos, sa iba't ibang paraan, sabi ko, maipasa ko lang ang board exam na to.
may hinto na ang paghihirap namin. Gabi na ako nakauwi ng bahay at nandun ang pamilya ko. Unang sumalubong sa akin si Bunso. "Kuya, solve na ang problem mo. Pwede ka na magbayad bukas." At yung gabi na yon, hindi na ako nakatulog kasi iba-iba yung iniisip ko. Sabi ni tatay, "Tulog ka muna para may lakas ako kinabukasan." Nakahiga ako, sabi ni Jomer, "Oh, relax muna. Relax mong utak mo. Solve na." Sabi ko, "Jomer, bili ka ng isang boteng beer at sigarilyo." Sadyang hindi ako makakatulog. Excited na nerbiyos ang bumabalot sa akin. Nung nakabili na at inabot sa akin, sabi ko sa kapatid ko, "Jomer, maraming salamat." Sabay yakap. Nung umiga na ako, ugali ko na kasi yung kunin ko ang kamay nila at mag-good night. Akala ko ay tulog na si Bunso. Nagmamasid lang pala sa kilos ko at pinatay ko ang ilaw. Bumulong si Jomer, "Kuya, para maalis ang nerbiyos mo, umpisahan mo na. Para sa'yo lang to." Nung naghahalikan na kami, nakatitig lang si Bunso sa amin. Okay, itutuloy niya yung kwento. May pabitin mode si Mer muli. Maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.